Ano? Napangiti si Lana sa lakas na naging reaksyon ng kapatid niyang si Prince at ng asawa nitong si Trisha. Halatang nagulat din ang mga magulang niya at ang lolo Rex niya, ngunit nanatiling kalmadong mga ito at dinidigest pa siguro sa isip ang lahat nang isiniwalat niya tungkol sa tunay na relasyon nila ni Dylan at ang pagbubuntis niya. Naku, kaya pala may singsing kayong dalawa, ani ni Trisha. Akala ko naman couple ring lang ang nakita kong wedding rings na pala yon. That was insane, Lana, ani Prince sa mataas na boses. Tinago mo sa aming lahat yon ang ilang buwan? Prince, huwag mo sigawan ang kapatid mo, saway ni Lolo Rex sa mahinahong tono. Buntis siya, tandaan mo. Inabot ni Lana ang kamay ng lolo niya. Thank you po Lolo for understanding, tumango ito. Nasa tamang edad na kayo at masaya ako para sa iyo, apo. Nilapitan naman siya ng ina at niyakap siya. Basta para sa akin, kung mahal niyo na pala ni Dylan ng isa't isa ngayon at plano niya na talagang bumuo ng pamilya, masaya na rin ako. Nasa tamang edad ka naman na. Actually, sobra pa nga sa tamang edad. Mom, ngumiti ito. I'm just joking. I'm happy for you because everything worked out for you and Dylan. Sino pa ba ako para tumutol pa? Saka hindi ako nagagalit. Masaya ako kasi masaya ka. Napayakap rin sila na dito at napangiti. Thank you, Mom. You're the best. Pag-uway na patingin siya sa ama niya. Dad, napabuntong hininga ito. Ikaw, kinasal ka na pala. Ilang buwan ang nakakaraan. Eto namang si Prince, nagpakasal na rin kahapon. Ama niyo ko tapos hindi ako invited sa mga kasal niyo? Ang babait niyong mga anak. Talaga naman. Sarkastikong wika nito. Ang tensyonadong kwartong iyon ay biglang napuno ng tawanan. Dad, biglaan kasi ang sa amin ni Dylan. Si Prince lang ang awayin niyo. Nakasimangot pa rin si Prince habang nakatingin sa kanya. Eto ba yung tinatanong mo sa akin noon? Kung matatanggap ko ba kung sakaling may nililihim ka na napaka-importante? Napakagatlabi siya at tumango. Sorry Prince, Dad. Ang gulo pa kasi ng mga bagay sa amin noon ni Dylan kaya hindi ko masabi-sabi. Tumayo ang dad niya at tinakbayan siya. Ayos na ako, Iha. Ang mahalaga nasabi mo na ngayon at masaya ka na. Susuportahan ka naming lahat. Niyakap nila na to. Thank you, Dad. Dapat nga sa birthday ko pa namin aaminin. Ah, yun ba yung announcement nyo dapat? Tanong ni Trisha. Oo sana, kaso? Ngayon ko na sinabi dahil magkaaway kami ni Dylan hanggang sa birthday niya. Ha? Ani Prince. Planado na palang mga LQ ngayon. Natawa si Lana. Prince, Trisha, I think we need to refresh our acting skills again. Nagkatingin na ng mag-asawa, pati ang mga magulang at lolo niya ay nagtataka. We're going to have a role play. A very big role play. Yun ang plano nila ni Barry kasabot ang iba pang mga pinsan nito. They are surprised Dylan on his birthday. At sa mismong araw ding iyon ay magpapakasal sila ulit ng asawa. Pero parang walang maging idea si Dylan ay kailangan niyang gumawa ng napakalaking pagpapanggap. Indeed, Dylan will experience the best role play in his life. Isang role play na tangi ito lang ang natural sa lahat. Masakit para sa kanya na makitang masaktan si Dylan. Ngunit kailangan niya itong awayin at mapaniwalang naniwala siya sa mga sinabi sa kanya ni Barry tungkol sa naging misyon ng mga ito. Hindi nila na alam kung paano niyang kakayanin na hindi na naman sila makikita at mag-uusap ni Dylan ng 2 linggo. Pero gusto niya ang idea ni Barry na pasiyahin ang asawa niya sa pinakamahalagang araw sa buhay nito. At sa wakas, after all the careful planning with Dylan's cousins and their families, nandito na sila, naglalakad na ngayon ni Lana sa gitna ng aisle. Umiyak na siya kanina dahil sa hindi niya inaasahang love confession ni Dylan. Well, alam niya lang na magsasalita ito but she didn't expect how full of emotion it is. Pero ngayon, habang naglalakad siya at nakita si Dylan na totoo ngang naiyak dahil sa gulat at kasiyahan, napangiti na lang siya. Everything was a success. Nagbunga ng matagumpay ang acting. At ang sobrang pagkasabik niya sa asawa nang nasa tapat na siya ni Dylan ay nakayuko ito't yumuyugyug ang mga balikat. Dylan, nangilid ulit ang luha sa mga mata ni Lana. Her hot and gorgeous Dylan was crying. Happy birthday! Unti-unting umangat ang ulo ni Dylan at kagad siyang kinabig payakap. She heard the dreamily sighs of the guest.
Ba't hindi niyo sinabi? He hoarsely whispered. Pinipigilan na nito ang pag-iyak, napasingot siya at niyakap pa rin ito. May surprise bang sinasabi? Mas sumigpit ang yakap nito sa kanya. Ang mga pinsan ko bang may pakulo nito? They just want to see you happy. Humarap na siya dito. Ikakasal na talaga tayo ng maayos. Hindi na ako lasing, biro niya pa. Kinabig ulit siya nito. I miss you. Shh, bawal ka magmura. Nasa loob tayo ng simbahan, okay? Inulit nila ng kamay at pinunasan ng mga luha nito sa pisngi. So will you take me to the altar now? I look ridiculous. I look funny on my wedding day. Hindi ako handa. Kumapit na siya sa braso nito at marahang hinila na ito sa gitna ng aisle. Ang gwapo mo kaya? Nakakainis nga ikaw lang atang umiiyak na ang gwapo-gwapo pa rin. Nagpalakpakan ng mga tao na maglakad na sila papunta ng altar. Sobrang higpit ng hawak ni Dylan sa kamay niya na magsimula ng seremonyas ng kasal. It's a true wedding kaya kompletong ceremony. Si Dylan na hindi pa ata makaget over ay makailang beses niya pang siniko para sumagot sa pastor na nagkakasal sa kanila. Nang magpapalitan na sila ng vows ay humarap sila sa isa't isa. Lumapit sa kanila si Hart. Imbis na lalaki ang ring bearer nila ay si Hart ang ginawa nilang flower girl at ring bearer. Pagkakita ni Dylan sa dalawang singsing na dala ni Hart ay bigla itong napatingin sa kamay nito. May ring! Suot ko yan kanina. Paano natanggal yan sa akin? Kinuha ni Reynald. Aniya. Yun ang alam ko. Hindi ko lang alam kung paano niya nakuha. Nangunot ang noo ni Dylan. Parang alam ko na. Ilang beses pinagpag ni Reynald ang kamay ko para pakalmahin ako. Yun pala tinatanggal niya na. Napalingon ito sa gawin ng pinsan na pabirong sumaludo sa kanila. Kinuha ni Lana na ang singsing ni Dylan at ang kamay nito. I want to say my vows. As if on cue, nagsimulang tumugtog ang isang kanta. Humugot ng malalim na hininga si Lana at saka sinalubong ang mga mata ni Dylan. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. Dylan, I don't know where to start. But I remember one morning, waking up and I'm married to you already. Ayaw mo ng annulment kasi gusto mong subukan natin ang relasyong ito. You said, let's make love in other words. Gusto mong ma-develop tayo sa isa't isa. Ayoko nun, natatakot ako. Kasi ayoko pang magmahal ng iba. The basis you need to know. If you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things in time, time will reveal. But you never gave up. You did something to always make sure that I'll end up in your arms. Napangiti siya nang maalala kung paano siyang maakit dito. Sa bawat tingin, sa bawat salita at sa bawat galaw nito. Sabi ko sa'yo may mahal pa akong iba. Sabi mo, tatanggalin mo siya sa puso ko at bibigyan mo ako ng happily ever after. Alam mo ba ang saya ko nang marinig yon? Kasi may isang tao pala na gusto akong makasama sa happily ever after niya. 1, you're like a dream come true. 2, just wanna be with you. 3, it's plain to see that you're the only one for me. Everyone has their own purpose in living this life. I thought when I was given a chances to live again and again, I must do the things I never experienced but I was wrong. Akala ko kaya gumaling ako. Kasi may kailangan akong balikan na tao at nang malaman kong hindi na siya pwede. Nagalit ako. Napatanong na naman ako ng bakit pa ako nabuhay? Kung ang kaisa-isang taong akala kong kailangan kong balikan, nakaalis na pala. Yun pala may bago na naghihintay para sa akin. Dylan Javier Anderson Guevara, wear this ring as a sign of my found purpose in this second chance in life. With what we have, I fully understand kung bakit ko kailangang mabuhay pa. Because I learned to choose happiness. Bumabagal ang mga salita ni Lana sapagkat mas dumadagsa ang libu-libong emosyon niya sa dibdib. I learned to let go, move on and love again. I'm here now because I chose my happiness and love. And when I say my happiness and love, it only means you. I love you, Dylan. Tuluyan niya nang sinuot dito ang singsing. Thank you for not giving up, for always chasing me. You're all worth it, Alana, he whispered. Napangiti siya. Marami na tayong pinagdaanan. We made through our fears, selfishness, and insecurities. We struggled with our own selves and we overcome it. Salamat sa pagpili sa akin, Dylan. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito at tindi ng emosyon.
Umaapaw lang. Thank you for bringing a happy ever after for me. Napangiti ito sa kinuha ang wedding ring niya. Nanginginig ang mga kamay ni Dylan habang hawak ng kamay niya. Napaka hindi ka panipaniwala kung paano gumagana ang mga bagay sa kanilang sarili. At lahat ng emosyonal kapag nalaman mo kung anong tungkol sa lahat. At hindi ka nais-nais para tayo magkahiwalay. Hindi ko kailanman gagawin to ng napakalayo. Dahil alam mong nasa iyong mga susi sa aking puso. Tumikim ito. Well, ano pang masasabi ko na maglalarawan kung gaano kakahalaga sa akin? Sinabi mo lahat kanina. Then wear this ring, Alana, and let's just continue making love. More and more love. I'll be the best father for our children. I'll be the most loving and supportive husband for you. Ito ay isang pangako hindi ito masisira. At nang isuot na sa kanya ni Dylan ang singsing, it was like a seal. A promise of forever with him and their dream family. Magpaalam sa dilim ng gabi. Nakikita kong pagdating ng araw, para kung batang kasisimula pa lang ng buhay. Dumating ka't nagbiging ng bagong buhay sa malungkot kong puso. Tinapon mong linya ng buhay sa tamang panahon. I now pronounce you husband and wife. Nakangiting sabi ng pastor sa harap nila. Dylan, you may now kiss your bride. Marahang hinapit siya ni Dylan sa bewang. They looked at each other first and they were both teary-eyed. Tila may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanilang dalawa. Isa para kang isang panaginip na nagkatotoo. Dalawa, gusto lang kitang makasama. Tatlo, malinaw ko nang nakikita na ikaw lang ang para sa akin. At apat, uulitin ng mga hakbang, 1 hanggang 3, 5, paibigin mo ko. Kung sakaling naniniwala ko na aking trabaho ay tapos na, pagkatapos ay magsisimula ko pabalik sa isa. At nang pumikit sila habang naghahalikan, naramdaman nila na ibang halik na pinagsasaluhan nila ngayon. Tila pinupuno nun ang isip niya. It's full of faith, hope and love. It was sweet and tender. Ito'y pinagpalat sagrado para sa ilan sa mga librong nabasa niya at sa mga pelikulang napanood niya. Dito inilalagay ng lahat ang and they live happily ever after o the end. Pero sabi nga nila, simula pa lang ulit ito para sa kanilang dalawa ni Dylan. Sa katunayan, ito ay simula pa lamang para sa tunay na alon ng hamon na kailangan nilang harapin. Tunay na kasal, buhay ng pamilya, ang pagiging magulang at may isa pa silang kakaharaping hindi nila inaasahang makakalaban at tunay na susubok sa kanilang dalawa. Tapos na ang kasalan, pati ang reception. Kaya naman, madaling araw na nang makapagsarili si Lana at Dylan. Kasalukuyan silang nakasakay ngayon sa isang limousine na pagmamay-ari ni Barry. Magkatabi sila sa likuran at magkahawak ang mga kamay. The driver will drop them to their honeymoon place na mismong mga pinsan din ni Dylan na naghanda para sa kanila. The place was a little bit outside Manila. Pupunta daw sila sa maliit na probinsya ng Amora, kung saan ang pinsan ni Dylan na si Gideon ang vice mayor ng lugar. Nang makarating sila sa isang pribadong lugar sa Amora, may isang babaeng gumiya sa kanila papunta sa tutuluyan nila. Naglalakad sila sa isang mahabang pathway na napakaraming bulaklak sa mga gilid. Wow, what is this place? Tanong nila na kay Dylan habang naglalakad sila. Kahit saan luminga sila na ay may iba't ibang bulaklak siyang nakikita na nasisinagan lang ng lamppost. Mas maganda siguro yon kapag umaga. If I remember it right, nasa Florelia tayo. Florelia? Inangat ni Lana ng kaunti ang laylayan ng puting wedding gown na suot upang mas makalakad at makagalaw ng maayos. Kuya Barry owned this place. Pinagawa niya 6 to 7 years ago. We don't know his reason. Kami-kami lang ang pwedeng makapasok dito pero hindi niya kailanman pinagamit. So we're lucky now, ha? Pinahiram niya tayo ng limousine at hinayaan niya pa tayo ditong mag-honeymoon. Kinapit siya ni Dylan sa bewang. Indeed, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa isang malaking kahoy na gate. Binuksan lang yun ng babae at pagkuway iniwan na sila nito. Pagkapasok nila sa loob ay may isang malit na bungalow house. It was like a mini dome, rounded shape style kasi yon. Magkahawak kamay na pumasok sila ni Dylan sa loob noon. Unang bumungad sa kanila ay ang napakalaking 4-poster bed na kama na nasa gitna mismo ng bahay. Hindi masasabing kwarto lang iyon dahil nakapalibot sa malaking kama ang sala, kitchen, dining area at comfort room.
Ngayon lang nakakita si Lana ng ganong bahay. It was more alike a mini house in a fairy tale o children's story. Medyo din ang ilaw sa loob. Imbis na puti dilaw ang ilaw at mapusyaw ang lightning. Yung siguro nakapagbibigay ng romantic ambience sa midget na bahay na yon. Napakasimple at strategic ang pwesto ng basic house areas. Halatang high-end pa ang mga kagamitan. This is wonderful, ani habang nililibot ang tingin sa buong lugar. At ikaw din, napalingon siya kay Dylan na matamang nakatitig sa kanya habang nakasandal ito sa may pintuan. Pilyong ngumiti ito sa kanya. Gusto mo bang magkaroon ng roleplay? Napangisit at napailing-iling. Ayoko, na-trauma na yata ako. She chuckled habang tinatanggal ang heels niya. O tara, ang paghahanda ng sorpresa para sa'yo ay ang pinakamagandang roleplay kailanman. Nabaliw ako, Alana. Medyo napangawi siya. But the surprise wedding, you like it, right? Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hinawakan siya ni Dylan sa magkabilang bewang at sinalubong ang mga tingin niya. Pasalamat ka, mahal kita. Itinaas niya mga kamay sa pisngi nito. Matagal niyang tinitigan ang kagapuhan nito. Mas nahalata na niya ngayon ang malaking eye bags nito. Oh, her poor Dylan. Hindi siguro makatulog sa mga nakaraang araw. Ako nang bahala sa'yo, bulong ni Lana. Masinapit siya ni Dylan at nagsimulang umangat ang isa nitong kamay sa zipper ng kanyang wedding gown. Dahan-dahan itong binuksan yon. Maya-may nasa paanan niya na ang buong gown at tanging underwear na lang ang suot. Inalis din ni Dylan sa pagkakatali ang lagpas balikat niyang buhok. Magulong bumagsak ang buhok niya na sinuklay-suklay ni Dylan gamit ang kamay nito. Then he caressed her face. Alam mo ba kung gaano ka-desirable, honey? Bulong ni Dylan sa garagal na boses. Kinuha niyang kamay nito sa kanyang pisngi at marahang binabayon sa hubad niyang dibdib. Make me feel it. Umangat ang gilid ng labi ito at mas pinadulas ang mainit at malaking kamay sa gitna ng kanyang katawan. Sabay kabig sa kanyang bewang at binihag ang kanyang mga labi. Kapag nag-iibigan, hindi lang katawan nila ang nagbubusog, kundi pati na rin ang mga kaluluwa nila. Ito ay hindi lamang tungkol sa nag-aalab na pagnanasa na maaring ibigay at kunin ng kanilang mga katawan. Lubos na nasiyahan sina Lana at Dylan sa init ng mas malalim na pag-ibig na pinagsaluhan ng kanilang mga puso. Makalipas ang 7 taon. Are we there yet? Nainip na tanong ng 6 na taong gulang na si Achilles or Aki. I'm hungry, mommy. Ungot naman ng 5 taong gulang na si Benjamin o Bench. Daddy, is that a kangaroo? Excited na turo ng 4 na taong gulang na si Calvin. Sa labas ng bintana ng kotse, nilingon nila ng 3 anak sa backseat. Aki, be patient, okay? Malapit na tayo sa bahay nila Grandma Daisy. Aniya sa panganay na anak na kamukhang kamukha ni Dylan. Gaano kalapit? 10 minuto pa. Tumanguto. Okay, mommy. Good boy. Bumaling naman sila na kay Bench na nakalabit na kahawak sa tiyan nito. Gutom ka na naman, baby. You just ate a large burger and fries a while ago, ah. Gutom ako ulit. Gusto ko pa fries. Later na lang, baby, ha. Maraming food ka nila, grandma. May ice cream pa. Sabay kindat sa anak na mahilig kumain. Kamukha niya ito pero nakuha ang mga mata kay Dylan. Nagniningning ang mga mata nito. Really? Okay. Napapalakpak pa to. Ice cream? Yes! Natawa na lang sila at saka naman binalingan ang pangatlo niyang anak na engross sa pagtingin sa labas ng bintana. Ngiting-ngiti ito habang nakatingin sa labas. Ang daming kangaroo! Masayang sabi pa nito, ito ang pinaghalong version nila ni Dylan. Ang hugis ng mukha at ang matay sa kanya, mana habang ang ilong at ang mga ngiti nito'y kay Dylan na Dylan ang dating. His husband chuckled. Itong nagmamaneho ng kotse. Calvin, baby, it's not a kangaroo, okay? It's a cow. Cow? Ba't mukhang kangaroo, daddy? Natawa silang buong pamilya sa loob ng kotse. Hindi alam ni Lana kung ano bang meron sa paningin ng anak niya at napagkamali nitong kangaroo, ang baka na napakalayo naman ng itsura. Tawa rin ng tawa si Dylan. It's really a cow, baby. Walang kangaroo dito sa Pilipinas. Calvin chuckled. Okay po, kala ko kangaroo eh. Pero hindi talaga siya kangaroo, daddy. Sayang, pangungulit pa nito. Lalo siyang natawa ni Dylan. Sa sobrang tawa ni Lana, napahawak siya sa malaking tiyan niya. Yes, she's pregnant again with their 4th child. 4 na taon nang huli siyang magbuntis kay Calvin.
Sinadya nilang lakihan ng gap ni Dylan ang edad ng magiging bunso nila dahil nahirapan sila noon sa pag-aalaga kina Aki, Benj at Calvin dahil magkakasunod ang mga edad nito. Taon-taon ba naman kasi siyang magbuntis noon pero natuto na si Dylan ng family planning. Sinuko na rin itong pangako na magkakaroon ng 16 na anak dahil ubos na ubos ng energy nito kina Aki, Benj at Calvin pa lang. Pero alam ni Lana na mahal ni Dylan ang mga anak nila. Nang unang beses siyang manganak kay Aki, ay kitang-kita ni Lana kung gaano kasaya si Dylan at napaiyak na naman ito ng unang beses na kargahin ang panganay nila. He's really a proud father, no doubt. They name Aki Achilles Benedict, no particular reason. Nagustuhan ni Dylan ang pangalang Achilles habang siya naman ay gusto ng Benedict. Nang malaman nilang lalaking magiging baby nila, at muli niyang nakitang umiyak na naman sa saya si Dylan na ipanganak niya si Benjamin Christian, ang tunay na pangalan ng pangalawang anak. Si Calvin naman ay pinaglihi niya sa Calvin Klein na brief ni Dylan. Basta habang buntis siya kay Calvin, tuwang-tuwa siya kapag nakikitang suot ni Dylan ang Calvin Klein na brief nito. Calvin Darius ang naging pangalan ng anak. Ang Darius ay galing naman kina Mommy Venus at Daddy Angelo. Hindi umiyak si Dylan na ipinanganak si Calvin, bagkus ay tawa ito ng tawa dahil sa tuwa at dahil alam nito kung saan pinaglihi ang pangatlong anak nila. Tapos na ba ang 10 minutes? Tanong na ulit ni Aki. Gusto ko na ng ice cream! Himutok naman ni Benj. May kangaroo! Ay, ikaw pala ulit! Ani Calvin, ang kulit ng mga anak mo. Natatawang sabi niya kay Dylan, napasulyap ito sa kanya. At saka natawa bago iniliko ang kotse sa isang village. Kapag makulit, anak ko lang. Kapag mabait, anak mo na. She chuckled. Sige, ang kulit ng mga anak natin. Inip na si Aki, gutom na ulit si Benj, naghahalusinate ng kangaroo si Calvin. Nasa Pangasinan sila ngayon. Mahigit 5 oras nang naging biyahe nila kaya inip ng mga anak nila. Papunta kasi sila ngayon sa bagong tinitirhan ng Mama Daisy at Papa Robert niya. 3 years ago ay nagbalik bansang mga kinilala niyang magulang. Nagulat sila ng mga ito mismong bumisita sa kanya. Isang araw at nanghingi ng tawad para sa mga pagkukulang nito sa kanya noong bata pa siya. Matagal niya naman nang napatawad ang mga ito. Isa pa, kamag-anak niyang tunay si Mama Daisy dahil ito ang kapatid ng totoo niyang ina. Mahal niya ang mga ito at nasabik pa nga siya nang muling makitang mama at papa niya na nagbalik pa galing sa ibang bansa. Kids, sandali na lang tayo, alright? Sabi ni Dylan sa mga anak nila. Oh, ayan ang bahay ni na Grandma Daisy. See? Chill lang, Aki, Benj. You'll get your ice cream after we eat lunch. And Calvin, there's no kangaroo here really. Birthday gayon ng Mama Daisy niya at naglambing na pumunta silang mag-anak doon. Wala naman na kasing ibang pamilya si Mama Daisy kung hindi siya. At gusto rin itong makita ulit ang mga apo sa kanya. Nandito na tayo. Anunsyo ni Lana nang mag-park si Dylan sa tapat ng isang malaking bahay sa village na yon. Sa wakas? Yay! Wala ng kangaroo? Pinatay ni Dylan ang makina ng kotse at saka bumaba. Sumunod na rin si Lana. She placed her hand below her big tummy. Kapag nakatayo siya, ramdam niya na talagang bigat ng baby girl niya. Kabuanan niya na ngayong buwan at 2 months ago nang malaman nila na magkakaroon na sila ng baby girl ni Dylan. Binuksan niyang pinto sa backseat at isa-isang lumabas doon ang mga anak. Hinawakan niyang kamay ni Aki habang binuhat ni Dylan si Calvin at hinawakan sa kamay si Benj. Halatang excited ang mga anak habang papasok sila ng malaking bahay. Nagkakatawanan na lang sila ni Dylan dahil sa pagkabibo ng mga to. Lana, Dylan! Nakangiting sa lubong ng Mama Daisy niya sa kanilang mag-anak. Halata sa mukha nitong sobrang kasayang makita sila. Lalo nang mapadakon tingin nito sa mga anak nila. Maligayang kaarawan, Mama. Hi, Grandma! Happy birthday! Bati na Aki dito saka kusang nagmano dito. Ganon din ang ginawa ni na Benj at Calvin. Maya-maya sinalubong na rin sila ng Papa Robert niya. Niyakap siya ng ama at binati nito si Dylan bago inayang 3 niyang anak na maglaro. Naku Papa, baka mapagod ka sa mga yan. Baka atakihin ka ng arthritis mo. Aniya rito. Tumawa ito. Masaya makipaglaro sa mga bata. Ayos lang ako, Lana. Magiging maingat ako at susubukan ko hindi magpatalo sa kakulitan ng mga to. Bumaling ito sa mga bata. So come on kids, naghanda si Grandpa ng mga laruan sa itaas.
Agad namang nagtanguan ng tatlo niyang anak at sumama kay Papa Robert sa itaas. Papa, pakatingnan na lang po ang likod nila kapag nabasa po ng pawis ha, bili niya sa kinilalang ama. Akong bahala, Lana. Nang makakit na mga ito, inaya na muna sila ng Mama Daisy niya na magstay sa sala. Magkatabi silang umupo ni Dylan at inakbayan siya nito. Are you okay? Masuyong tanong sa kanya ng asawa at saka hinawakan ng tiyan niya. Ang laki na nito. Hindi pa lalabas ang baby natin? Napangiti siya. 7 years and counting, Dylan is still Dylan. Hindi nagbago kahit kailan ang pag-aalaga nito sa kanya at dumagdag pang pagkalinga sa mga anak nila. They shared a couple of ups and downs but they made it through. Mas naging mature sila sa paglipas ng mga panahon, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak nila. She can say that mas naging matatag ang pagmamahala nila. Oo nga naman, masyado nang malaki ang tiyan mo, Iha. Segunda ng Mama Daisy niya. This month is your due month, right? May lumapit sa kanilang maid at naghain ng 2 platito ng sliced chocolate cake at 2 baso ng chocolate juice. Agad ninabot ni Dylan ng cake para sa kanya dahil alam na alam nitong nasabik siya nang makitang paboritong cake. Yes, Mama. Kahit ano pong araw ngayong buwan ay pwedeng lumabas na si Dina. Wika ni Lana. At dito na po nagtatapos ang ika-26 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.